Yun. So, reviewin natin saglit tong katatapos lang na tube tank conversion. Yung unit na to is Armscore. Yan. So, pinalitan natin yung buong tangke niya yan para mas humaba at mas dumami yung karga. Tapos makargahan natin ng mas mataas na pressure. Kasi yung dating tangke nito is maliit lang. Alam niyo naman yung Armscore hanggang dito lang yung tangke niya. Tapos good for CO2 pressure lang yun. Nasa 800 to 1000 PSI lang. So ito, aluminum tank na 3mm ang wall thickness. Good siya hanggang 2000 PSI. Pero guys, 1.8 lang ang recommended kasi yung Armscore, itong mga Armscore, yung stock valve nito is malaki yung butas. So kapag sumobra ka ng pressure, pwede siyang mag valve lock. Kaya dapat doon ka lang sa sweet spot niya magkarga. So ito naman, yung tank na to is safe na safe to kasi calculated lahat ng pressure na nilagay natin dyan. So, safety factor natin is gumagamit ako ng 3 to 4 safety factor. So, ibig sabihin yung tank na ito kaya niyang mag-handle ng 3 times doon sa operating pressure niya. Ganun po tayo maggawa, hindi basta-basta, no? Yan, so ito yung fill port niya. Yan. Standard lang na quick fill. Tapos, meron tayong gauge dito. Naka-gauge block po yan. So, ibig sabihin yan, meron niyang fittings sa loob ng tangke. Hindi siya naka-screw dito sa mismong wall ng tank. Meron niyang fittings sa loob. Tapos, may valve reinforcement tayo na M6, dalawa. Yan, magkabilahan yan. So, yun. So, 3mm wall thickness na aluminum. Actually, ang burst pressure nito is nasa 8,000 PSI, ganun. Nasa around 7,000 to 8,000 PSI. Pero syempre, pag maggagawa ka, kailangan 3 to 4 times lower yung operating pressure mo para may safety margin. Safety margin tayo, hindi basta-basta sasabog or kung ano man dyan, kung ano man mangyari kapag ginagamit mo siya. Yan. So, ang mga pinalitan ko dito is syempre yung tank. Tapos, naglagay tayo ng additional safety features like itong reinforcement. Tapos, yung valve nito is pinalitan ng acetal or Delrin. Bakit? Kasi yung original, yung pang CO2, ang ginagamit nun is pangalan na nito, yung polyurethane. Malambot siya, polyurethane na valve. Malambot, para lang siyang rubber, mas matigas lang konti sa rubber. So ang mangyayari niyan kapag hindi mo pinalitan is sa 1000 plus PSI pa lang, 13, 15 magba-valve lock na. Unlike kapag naka-Delrin, matigas kasi yung Delrin eh. So wala siyang chance na mag-valve lock sa ganung pressure. Pero dahil nga, sabi ko nga, ang limiting factor dito is yung butas ng valve. Pag malaki kasi ang butas, guys, is mas malakas yung force na tumutulak sa kanya. Mas mahirap buksan yung valve. Kaya ang nangyayari, kapag malaki yung butas, sa low pressure lang siya nag-operate. Kaya ang recommended ko lang is 1.8 PSI. Yun na yung pinaka-maximum fill nito. So, sa 1.8 PSI down to 1,000, na-try ko naman sa Chrono, diba? From 1.6 to 1.5, naka 5 shots tayo. So, sabihin natin, makaka 30 shots to. Pero yung accurate lang doon, sabihin natin, nasa 20 to 25 shots yung accurate doon. Yung nasa 20 FPS spread, yun. Ganun kasi guys, kapag unregulated, kukunin mo yung may pinaka na spread, yung 20 FPS spread, plus 20 FPS tsaka minus 20 FPS. So for example, ang pinaka mababa mong FPS is 600
40. Tapos ang pinakamataas mo is dapat 640, 50, 60, 660 FPS. Doon ka lang maglalaro ng sa pressure range na yon, yung 640 to 660 FPS, para consistent yung shot mo, hindi magda-drop yung bala mo, o hindi rin naman siya tataas yung impact. So walang change ng point of impact. Tapos ang isa pa pala sa binago dito is, since nagpalit tayo ng Delrin na valve head, nagpalit din tayo ng valve stem. Valve stem nito is naging stainless na. Tapos sinabaan ko siya. Bakit? Para hindi masyadong mahaba yung hammer stroke niya. So tignan nyo, pag ikakak ko siya, yan lang yung kaking length niya. Yun. So nakakasana yun. Ganun lang siya kaikli. Nasa 13 to 15 mm lang. Yung stock nito nung CO2 pa is 34 mm. Napakahaba. Diba? So pag yun ang gagamitin mo, malakas masyado sa hangin pag PCP na siya. So kailangan liitan yung hammer stroke para mas matipid siya sa hangin. So yun, yung length ng tank nito is 27 inches. Hindi ko na siya pinutulan kasi wala naman daw balak yung may-ari na maglagay ng silencer. Sayang naman kasi pagpuputulan pa. Sayang yung volume na bababawas, di ba? Yung butt drain nito is nirepair ko kasi putol dati eh. Yan. So ito, makikita nyo pa yung crack niya. Nilagyan ko ng masilya para hindi na siya gumalaw. Matibay na yan. So hindi naman siya lata kapag yan, malayo. Parang design lang siya nung wood. So yun, so itong gauge nito is hanggang 4,000 PSI, pero ang ikakarga lang dapat is 1.8 lang para safe na safe. Yan. So pwede rin gumamit ng yung next na pala, may customer pa ako na next na i-convert. So sa mga nag-order ng barrel dyan, pasensya na kayo, medyo madidelay kasi inuuna ko tong mga conversion kasi nauna sila eh. At mag-isa ko lang gumagawa, hindi ko kayang pagsabay-sabayin, no? So pasensya na kayo. Tapusin ko muna yung dalawang conversion na nauna. So yung pistol naman ang susunod na conversion. So from Isabela naman yun, sinend niya sa akin. So ang gagamitin ko doon is seamless na stainless tube, 22 mm. Kasi sa arms core pistol hindi tayo pwedeng maglagay ng 25 mm na tube. Hindi papasok yung kasahan niya. Kailangan same doon sa stock tubings niya. So yung request ni sir, 12 inch yung tank, tapos papalitan rin ng barrel na 12 inch din. So yun yung susunod na project. So kung interesado kayo magpa-convert ng ganito, pwede nyo i-send yung unit. Yung unit, yung pangloob, yung tank, tapos itong upper receiver para masukatan natin. Ang mahirap kasi dito guys is yung itatapat mo yung butas ng receiver natin at saka yung yung tornilyo ng buttstock, tapos yung mga slots dito sa kasahan at saka dito sa trigger. Yun ang mahirap. Magkamali ka lang ng measurement, wala na, hindi na naka-align yung butas, so may scrap yung aluminum tube mo or yung stainless tube kapag nagkamali ka ng measurement. Yun ang mahirap dito sa conversion na to, kaya medyo matagal siyang gawin. Pero mas mura siya compare doon sa regulated na may offset na naka-battle tank. Syempre mas mura ito kaysa doon. So kung interesado kayo, i-PM nyo lang yung Facebook page ko, Airsight Airguns sa FB, no? Doon na kayo magtanong ng presyo. So yun lamang guys. Ayan, tignan nyo mabuti yung pagka-convert. Classic na classic ang datingan. Ayan, lagyan mo lang to ng magandang scope. Okay na to pang hunting up to 50 meters. So FPS pala nito is 650
FPS. So, hindi siya nagkakalayo no, sa CO2. Yung CO2 kasi dati, naalala ko, tinest ko is 580 to 600 FPS. So, nadagdagan siya ng around 30 to 70 FPS more no, sa power. So, wala namang, hindi naman tayo nag-chase ng power dito. Ang gusto lang natin is makaragahan siya ng compressed air ng safe para hindi ka na magpapakarga ng CO2 tank. So yun lang, 20 to 30 shots. Goods na yun pang hunting. No, up to 40 to 50 meters max. Yun lang pong recommended ko. Mas maganda na yung sigurado ka dun sa target at talagang makukuha mo yung target mo kaysa yung naglo-long range ka, nasusugatan mo lang yung target mo, 'di ba? Tapos nakakawala. So pangit yung ganun, guys. Mas maganda yung clean yung pagka-dispatcha mo dun sa target mo. So yun lang, guys. Yan. Quick feel. So yun lang. So maraming salamat ulit sa panonood. Sa mga nag-order po ng barrel, pasensya na, medyo madidelay pa kasi tatapusin ko pa yung isang conversion. So yun. So maraming salamat. At ingat-ingat po sa pag-hunt at saka be safe po sa paggamit ng ating mga laruan. Thank you. So ayun, nakalimutan ko palang sabihin na naka-preserve yung original na tank nito. So pwede mo siyang ibalik sa pagka-CO2 airgun niya anytime. Kung gusto mong ibenta na naka-CO2, pwede mong ikabit ulit yung luma niyang tank or yung original tank niya na maikli na pang CO2.